posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang 5 Husbands and Counting. Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, 5 Husbands and Counting. Salamat, Panginoon, dahil kayo'y Diyos Amari naming lapitan. We belong to you and you hold us and you are powerful to keep us in your hands. Pagpalain niyo po nawa kami ng inyong karunungan, katuruan, pagpapalaya, pagpapaliwanag. At kami naman, Panginoon, lumalapit, linisin niyo po kami at punuin niyo kami ngayon ng inyong karunungan. May your wisdom set us free and may your power become our power. Lead us, teach us, be the speaker. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus, our Lord, our teacher, and our friend. 5 Husbands and Counting. John 4, 1-3. The Pharisees heard that Jesus was gaining and baptizing more disciples than John. When the Lord learned of this, He left Judea and went back once more to Galilee. So nakita po natin ang Panginoon ay sumisikat, nakikilala ng maraming tao, at nagkakaroon ng mga alingas-ngas at usapin tungkol sa baptism na ginagawa niya at ng kanyang mga disciples. Because John, who was before him, was actually first in baptizing many people. At umiwas ang Panginoon sa ganong mga usapin, umalis muna siya sa ganong lugar. John 4:4, now he had to go through Samaria. So mula sa isang lugar, lumipat ang Panginoon, umalis siya sa Judea, at ngayon patungo siya sa northern part of the country, sa Samaria. Yang Samaria ay napaka-loaded na pangalan. Nung una, isa lang ang kaharian. There was King Saul, and then King David, and then King Solomon. But after the death of Solomon, Israel was divided into 2 kingdoms. Nagkahati ang kaharian. Nagkaroon ng Northern Kingdom called Israel, at ang kanyang kapitolyo ay Samaria. At nagkaroon ng Southern Kingdom called Judah, ang kapitolyo Jerusalem. Nagkaroon ng competition ng Jerusalem at ang Samaria, kung alin ang tunay na religious center, kung alin ang tunay na bundok na dapat puntahan para sumamba sa Diyos, yung Mount Gerizim ba na nasa Samaria or Mount Zion na nasa Jerusalem. At dahil dyan, nagkaroon ng malaking division, yung northern and southern peoples. But something happened. In 721 BC, the northern kingdom fell under Assyria. So yung mga tao doon, napilitin silang lumipat sa south kasi mas mabuti na doon sa south, kapwa pa rin nila mananampalataya at kalahi kaysa sa pumunta sila doon sa foreign country. Pero noong 586 BC, bumagsak naman yung Southern Kingdom, yung Jerusalem, sa Babylon. At yung mga taga-Northern Kingdom, dinala sa ibang lugar, at yung mga taga-Southern Kingdom, dinala sa ibang lugar. Dali, magkaiba kasi ang sumakop sa kanila. Lumaki ang pagkakahati ng North and South. Kaya nung nagbalikan na sila sa kanilang sariling bayan, malaki pa rin yung division ng dalawang grupong ito. So yung mga taga-Israel or the 10 tribes there ay halos nabura sa mapa sapagkat na-dilute sila through intermarriage. Napakarami ng kanilang mga mamamayan ang nakipagkasalan sa iba't ibang mga lahi at nagkaroon na ng mga mestizo at mga halo-halong mga anak, nabura na yung identity nila. At ito ang ayaw sa kanila ng mga taga-South. Sabi lang, kayo naman mga Samaritans, halo-halo na yung lahi nyo, hindi na kayo pure, ayaw na namin sa inyo. Kaya kinakailangan magtayo ng templo sa Mount Gerizim, yung mga taga-North, sapagkat hindi na sila welcome sa Jerusalem. Nagkaroon ng cultural divide. Ito ang background na gusto nating appreciatein pag sinabing ang Panginoon bilang taga-South rather, pupunta dun sa North, pupunta sa Samaria. John 4, 5-6. So he came to a town in Samaria called Sychar,
near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about the 6th hour. So tanghaling tapat, alas 12 ng tanghali, dumating ang Panginoon dito sa napakainit na lugar na ito, at siya'y napapagod, doon siya nagpunta sa may balon kung saan kailangan siyang uminom. Now, the Samaritans had a claim of attachment to Jacob, kaya tinatawag yung Jacob's well. Kasi yun ang isa sa mga pinakamalalaki nilang claim na legitimate children sila of Israel. Dahil may balon doon si Jacob, may lupa si Jacob sa Samaria, at ang kanyang mga buto ay doon na libing sa Samaria. Kaya minamalaki ng mga Samaritans yung pangalan ni Jacob, na ang kung tutusin ay nununo nila at ninuno din naman ng mga Jews na nandoon sa Jerusalem. So yung ganitong cultural divide ang background. John 4:7-10. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For Jews do not associate with Samaritans. Jesus answered her, "If you knew the gift of God, and who it is that asks you for a drink, you would have asked him, and he would have given you living water." So ang Panginoon ay walang pangsalok ng tubig. Hindi katulad yun ng mga balon na marami dito sa Pilipinas na meron talagang pangsalok doon, may lubid, may kawayan na pwede kang gamitin para sumalok. Yun, kanya-kanyang dala ng pansalok. Mga balon kasi very precious resource, so hindi talaga lang yan open sa mga outsiders. So yung babae, meron siyang leather na balat ng hayop na parang supot na may tali. Pag hinagis niya yun doon sa ilalim ng balon, mapupuno ng tubig, hihilahin niya pataas. Pwede siyang kumuha ng tubig. Si Jesus, wala. Nung dumating ang babae, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, "Pwede mo ba akong painumin?" Sabi niya, "Paano ka hihingi sa akin? Paano kita bibigyan? Nakita mong Hudyo ka, ako Samaritan." Hindi naman tayo nagmamabutihan, di ba? Hindi tayo nakikihalubilo sa isa't isa. Sabi ng Panginoon, kung alam mo lang sana kung ano ang tunay na mahalaga na pwedeng ibigay ng Diyos, hiningi mo na sana sa akin yun. Hiningi mo na sana sa akin yun at bibigyan kita, hindi lang yan tubig dyan sa balon na may mga butete, bibigyan sana kita ng living water. Yung first class na tubig. Tubig ng buhay, tubig na yun ang talagang kailangan mo. So the Lord was moving the conversation from ordinary to living water. From physical to spiritual water. Napakahilig ng Panginoon sa ganitong uri ng pakikipag-usap. At kadalasan naman, hindi naiintindihan noong kausap. Kasi yung kausap, preoccupied sa laman ng kanyang isip, sa kanyang mga sariling definition, at sa kanyang urgent business at that moment. Many people are actually being approached by God, but people are so busy with their own agenda, and they are busy with their own terminologies that they would never have time to analyze, much less to understand what the Lord is trying to communicate. John 4:11-12. "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with, and the well is deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this well, and drank from it himself, as did also his sons and his flocks and herds?" Sa halip sanang manahimik yung babae at pakinggan niya yung malalim na topic na binubuksan ng Panginoon, humahanap siya ng pag-aawayan. Sabi, bibigyan mo ko ng living water, ni pang salok nga, wala ka Ordinary water dyan sa ilalim, hindi mo makukuha. Living water pang pinag-uusapan natin. Paano mo gagawin yon? Mas magaling ka ba kay Jacob na lolo namin? Inangkin na niya si Jacob na lolo din naman ng mga Hudyo. Because they had common ancestors. Sabi ko nun, si Jacob nga uminom dito, pati mga anak niya, mga ancestors namin. So pinapakita ng babae dito na superior silang mga Samaritans kaysa sa mga Jews. Iniiba niya yung topic. Hindi niya kasi naiintindihan yung mas malalim sanang usapan. Dinadala niya yung topic sa palagay niya kaya niyang ipanalo. Sabi niya, bakit mo ako inuutusan? Hindi naman kita kaano-ano. The woman sticks to the ordinary water for which she came anyway, and ignores and misses the point. Madalas nangyayari sa buhay natin yan.
Gustong-gusto mo ang isang bagay, pero may mas malaking dumarating, hindi mo man lang makita kasi binulag ka na nung pagkagusto mo dun sa original na gusto mo. Kahit sa ligawan, sa pag-ibig, ganyan. Pag may nagustuhan ka na, bulag na bulag ka, akala mo yun na yung best choice. Pero may dumadating ngayon na better, hindi mo malang pansinin. Kasi nga, nagpasya ka na ito na ang pinakamabuti para sa akin. Once more, the Jacob issue ang binuksan niya. John 4:13-14. Jesus answered, "Everyone who drinks this water that you're talking about will be thirsty again. But whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life." Sabi ng Panginoon, yan naman pinagmamalaki mong tubig, wala namang kwenta yan Pagkainom mo, after a few hours, uhaw ka na naman. Babalik ka na naman dito para ka umigib. Kita mo, tanghaling tapat, nandito ka. Ba't ka nandito? Kasi wala ka ng tubig sa bahay, di ba? Kahit ang init-init, lumabas ka dito kasi kailangan mo na naman. Ilang beses ka na nagpabalik-balik dito buong buhay mo? At ilang beses ka pa magpapabalik-balik dito uli? Napapagod ka, sandali kang masisyahan, pero mamaya wala na naman. Yung ibibigay kong tubig, sabi niya ganon, oras na natikman mo't nainom, hindi ka na mauuhaw muli. Hindi ka na maghahanap ng iba pa, hindi ka na mababalisa, yun na, settled ka na doon. So, Jesus brings the issue back to His living water and to His spiritual discourse. Everybody knows in Israel who that living water really is and what that living water is about. That God is the spring of living water. Siya ang tunay na bukal na pinanggagalingan ng tubig na buhay, at dahil siya'y bukal, sa Kanya mismo nang gagaling yung tubig, hindi lang umaagos patungo sa Kanya nagmumula. Jeremiah 2:13, "My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water, and have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water." Ang ganda ng example. Dito, ano ang ikinasasama ng loob ng Diyos sa mga tao? Sabi niya, 2 kasalanan ang ginawa sa akin ng mga tao. Una, tinalikuran nila ako. Ako pa naman yung bukal na pinanggagalingan ng tubig. So yun ang unang kasalanan. Tumalikod sa akin. Hindi na sa akin kukuha ng tubig. Hindi na sa akin naasa, tumalikod. At ito pang pangalawang kasalanan. Naghukay sila ng mga ipunan nila ng tubig. So aasahan lang nila na pag umulan, mapupuno yun. Pero yung nahukay nila, hindi sapat na matigas yung lupa na nahukay nila. May mga crack. So mapuno man nila yun ng tubig, sandali lang, mawawala yun dahil yung laman na tubig ng balon nilang iniipon, sisipsipin lang ng lupa, mawawala din. Sa Israel po kasi, yung lupa, ibang klase. Pagka umuulan doon, hindi sinisipsip ng lupa yung ulan, kaya nagkakaroon ng flash floods. Kahit sa Riyadh, sa mga Middle Eastern countries, ganon. Pagka biglang umulan, hindi kaya ng lupang sipsipin ng tubig kasi yung lupa, clayey, halos parang semento. So pagka humukay ka ng ganong lupa at yung nahukay mo na part ng bato, kasi bato talaga, yung parang nadadaanan nyo sa EDSA sa may Guadalupe, bato yung lupa, hindi basta lupa. Pag humukay ka doon, halos solid na solid. Pag nag-ipok ang tubig, ang tagal, nandun pa rin. Pero sabi ng Panginoon, ako na bukal ng tubig, tinalikuran nyo, at para dagdagan nyo pa ang pang-iinsulto sa akin, nag-declare kayo ng independence, naghukay kayo ng sarili nyong lalagyan, pero hindi naman bukal yung hinukay nyo. Naghihintay lang na mapuno, at kung magkatubig man, mauubos din agad-agad. So ito yung kasalanan ng tao sa Diyos. Arrogance, separation, declaration of independence from God. Sasabihin nyo, ba't ko gagawin yun? Siyempre, sa Diyos ako aasa. Pero pag nagpapasya kayo na hindi mo na kayo nagdarasal o kumukonsulta sa salita ng Diyos, yun. Tinatalikuran nyo yung Diyos na siyang bukal ng karunungan at humahanap kayo ng ibang katwiran na hindi sa Kanya galing. Pag may ginagawa tayong labag sa kalooban ng Diyos, ipinagpipilitan pa rin natin gawin, tumatalikod tayo sa Kanya. At may iba tayong sinusunod na Diyos o Diyos-Diyosan. Kaya patuloy nangyayari itong ganitong uri ng pagkakasala sa Diyos. Ngayon, balik tayo sa John 4, this time verse 15. The woman said to her, "Sir, give me this water so I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." Sabi, gano'n naman pala,
ibigay niyo sa akin yung magic tubig na yan. Sabi niya ganon. Ibigay niyo sa akin yung kakaibang tubig na yan para hindi na ako iigib dito. Once more, ang tunay na laman ng isip ng babae ay H2O. Tubig pa rin, kaya lang iniisip niya special. Pag nainom ko rin, hindi na ako mauuhaw. Hindi niya alam na ang pinag-uusapan is spiritual water. Hindi physical water. So the woman sticks to the literal water angle, but at least now expresses interest. At least interesado na siya, humihingi na. Ba't kaya humihingi ang babaeng ito na ang yabang-yabang niya kanina? Because like everyone else, she and people are tired of having to fetch water. People are tired of having to work so hard for so little. People are tired of having to work so hard for little and transient a satisfaction. Pagod na rin siguro siya kaigib. Yung palang lalagyan ng tubig, banga ang bigat na kahit wala pang laman. Nung araw kasi mga babaeng umiigib, sila ang nagbubuhat ng mga banga na puno ng tubig, na kahit walang laman, mabigat na, lalamanan mo pa. Tapos yung balon na to, malayo sa bayan. Kaya outside the town. That's why the people who were with Jesus went into the town to buy food. Malayo yung balon. Pagod na siguro ang babae kaigib. Kaya kahit na may kayabangan siya ng konti at ayaw niya makipagmabutihan sa mga Hudyo, sabi niya, sige na nga, bigyan niyo ako ng tubig na ito. Finally, nagbukas yung babae ng puso. May inaalok ang Panginoon, kanina pa niya tinatanggihan, iniiba yung topic, pero sa wakas, nagbukas ng puso. Mahalaga ito mga kapatid, kasi pati tayo, laging inaalok ng Panginoon. Pero pag nangangatwiran ka, tumatanggi ka, humahaba lang usapan, nagbukas siya ng puso. So, agad-agad naman na kumilos ang Panginoon para tuloy-tuloy na mabuksan ito at mapuno niya ng living water. John 4:16-19. He told her, "Go, call your husband and come back." Ano kaya ang kinalaman ng asawa ng babaeng ito sa usapan? Verse 17, "I have no husband." Miss pa po ako. Sabi niya. "I have no husband," she replied. Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is, you have had 5 husbands. And the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," sabi niya, the woman said, "I can see that you're a prophet." Biglang bumabaan to, no? Tinawag pa niya si Jesus na sir. No? So, ang Panginoon, palibhas at nagbukas na yung babae, may kailangan siyang gawin Kailangan linisin yung puso niya na binuksan. Alam nga namang marumi yung puso, lamanan mo ng living water. Kailangan mo nang linisin. Aalisin mo muna yung dumi sa loob. This time, ang babaeng ito, yung laman niya na abala para magkaroon siya ng living water, yung puso niya punong-puno ng mga lalaki. Sabi tuloy ng Panginoon, "Sige, umuwi ka muna para mabigyan kita ng living water, tawagin mo yung asawa mo." "Wala po ako asawa." "Ba tama?" Sabi niya gano'n. Sa katunayan, yung 5 lalaking dumana sa buhay mo, hindi mo naman talaga naging asawa. At pati yung lalaki ngayon na ika-6, kaya 5 and counting, no? Na nasa bahay mo, na nakapapahinga doon habang umiigib ka, siguro siyang maliligo, Siguro ifufuts pa mo, papaliguan mo, tanghaling tapat, umiigib ka dito. Nagpapauto ka sa lalaki na yon. Sabi ganon. Siya rin, hindi mo naman asawa, di ba? Sabi tuloy ng babae, "Sa pakiwari ko po, propeta kayo." Kasi totoo ang sinabi. Ang gulat niya, nalaman yung buhay niya. So Jesus called the woman's attention to her other but similar thirst, her longing, her quest, her repeating strife and hard work. Hindi lang tubig ang kinakauhawan ng babaeng ito. Yung pagkauhaw at pangangailangan niya sa tubig, isa na lang naging ngayong talinghaga, naging sagisag ng isang mas malalim niyang pagkauhaw. Kasi kung hindi ka ba may kinakauhawan, bakit nakaka-6 ka ng asawa, ayaw mo pang tumigil? Meron siyang hinahanap. Ang tunay na kailangan ng babae ito was satisfaction, security, acceptance, love, companionship. And this deep need was betrayed by her constant search for a lover. At alam ng Panginoon yon, maunawain siya. Hindi niya iniinsulto yung babae, hindi niya hinihiya, sila lang naman dalawa yung nag-uusap. Pero bago ka mapuno ng living water, willing ka munang ilaglag yung mga laman mo na abala.
para malagyan ka nung tama. Jolted, the woman began to absorb the Jesus presence and the Jesus message. Sabi niya, propeta po kayo, nararamdaman ko. Pero ang babae biglang kumambyo na naman, teka, maiba usapan. John 4:20, our fathers worshipped on this mountain, but you Jews claim that the place where you must worship is in Jerusalem. Parang yung mga tao, dinadala mo ng Biblia, nagbubukas na yung puso, biglang sabi, teka, paano ba kayo magdasal? Diba? Teka, ano bang paraan nyo? Humahanap ng gulo, humahanap ng religious issue na magpapadivide imbes magpapaunite. She returned to shallowness and she began trivializing the discussion. Pinababa niya uli ang antas ng usapan, mataas na sana. Ibinalik niya sa debate. So, di ba kayo? Doon kayo sumasamba? Aba, itong bundok namin ang mas banal kaysa sa inyo. Marami pong ganong tao. Hayo na lang, ang lapit na kumakambyo pa, umaatras pa. Sayang. Kahit sa mga mag-asawa, mga magulang at anak, magkakapatid, kumisan yung usapan ninyo medyo gumaganda na, lumalalim, medyo nagiging serious kasi kailangan maging serious. Yung isa matatakot aatras. Uy, sobra tayo nagiging madrama, sabi niya. Stop. Sobra yata tayong nagiging sentimental. Umiiwas. Natatakot salingin ang mga sugat na kung hindi mo naman muna bubuksan at kakalkalin at lilinisin, ay hindi gagaling. John 4:21-24. Jesus declared, gusto mong pag-usapan kung alin bundok ang mas magaling, ha? Believe me, woman, a time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritans worship what you do not know. We worship what we do know, for salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. God is spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Sabi niya, maniwala ka sa akin, babae, darating ang panahon, ang pagsamba sa Ama, hindi dito sa bundok na ito, at hindi rin sa bundok namin. Pare-pareho tayo nagpapagalingan ng mga bundok, parehong hindi dyan. Ay ganoon, tayo isasamba sa Espiritu. Lalampasan natin ang mga religious issues, religious labels, religious competition. Kikilala natin ang Diyos na Espiritu at lalapit tayo sa espiritual na paraan. Mahihigitan natin yung mga ritual, yung mga costume, yung mga props, yung mga labelings ng religion dahil magiging espiritual ang lapit natin sa Diyos. Ang Diyos ay Espiritu at ang hinahanap niyang sasamba sa Kanya yung sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi sa ganyang mga paraan na nakakapaghati at nagiging dahilan ng maraming hidwaan. So Jesus decidedly brings the matter back to spiritual levels, beyond religious identity, beyond religious labels. John 4:25-26. The woman said, I know that Messiah called Christ is coming. When He comes, He will explain everything to us. Then Jesus declared, I who speak to you am He. Nasusukol na yung babae, nako-corner, sabi niya, saka na lang yan. Pag dumating yung tagapagligtas, ituturo na lang niya lahat sa atin yan. Sabi ng Panginoon, ngayon na natin pag-usapan, dumating na sa katotohanan, ako yun. Ang ganda ng usapan. Napakaganda ng dialogue. The woman unconsciously opened herself up to the final issue, to the heart of the matter. Jesus seizes the opportunity and reveals Himself. Nung natapos sa kanilang usapan, nagdatingan na yung mga lalaking inutusan, John 4:27-30. Just then, His disciples returned and were surprised to find Him talking with a woman. Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Christ? They came out to the town, and made their way toward Him. Yung babae, dali-daling iniwan yung banga niya na pang-igib at kailangan niya dahil nga kahit tanghalik tapat lumabas siya ng bahay. Nagpunta siya doon sa loob ng bayan, kinausap niya yung mga tao. Sabi niya, meron akong natagpuang tao doon sa may balon. Sinabi sa akin lahat ang pinaggagawa ko sa buhay. Hindi ko namang kilala.
Sabi ko na, ito na kaya ang Kristo? At ang lahat naman, mga uzi, sumugod doon sa may balon para makita kung sino ang tinutukoy ng babaeng ito. So the woman was touched. The woman had a realization, nagkaroon siya ng enlightenment, dinapuan siya ng kaliwanagan. The woman left her jar of water and told the people about Jesus. Kung kayo ang babae, gaano kahalaga sa inyo yung tubig at yung banga na sa tanghaling tapat, lalabas kayo ng bahay kahit ganong kainit para umigib. Pagkatapos ngayon, bigla niyong iiwan yung banga niyo para pumunta sa mga tao at sabihin, may tao doon sa may balon, siya na kaya ang Kristo? Paano niya nagawa na biglang baliwalain ngayon yung kanina lang ay mahalagang banga? Because she found the living water. Nakakita na siya ng mas mahalaga. Kaya yung dating mahalaga, nawala na ng kwenta. Sabi niya siguro, ano ngayon kung naghihintay si Bogart ng tubig? Hayaan mo nga siyang mauhaw doon sa bahay. No? Hindi na niya kailangan magpaalipin sa lalaking ito. Ano ngayon kung ang banga ay may kumuhang iba, may iba na ako nakita. Kuminsan, yung pagpapahalaga natin sa Diyos, nasusukat kung ano ang handa na nating iwan dahil nakilala natin si Jesus. Pero habang yung kaliit-liitang tansan, hindi mo mabitawan, hindi ka tuloy makahawak kay Jesus, dapat ka mag-isip-isip. Baka hindi pa nabubuksan ang puso, akala lang. Baka hindi pa talaga natatanggap si Jesus, kaya napakarami pa nating ipinagkakait sa Diyos at sobrang pinapahalagahan. John 4:39 to 42. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them, and he stayed 2 days. And because of his words, many more became believers. Nakita niyo nangyaring himala. Dahil yung babae willing na i-delay ang pag-igib niya, na kailangan sana ng kanyang bahay, willing siyang iwan ang kanyang banga, at willing siyang itaya yung kanyang mukha sa mga tao para yayain na pumunta kay Jesus. Ano nangyari? Nawili yung mga tao sa pakikinig at hinikayat ang Panginoong mamalagi sa kanilang bayan ng 2 araw pa. Mga Samaritans to, ayaw nito makipagmabot yan sa mga Hudyo. Lahat kasi sila nakatikim ng living water. Nalaman nila, may mas mahalaga kaysa sa mga hidwaan ng dalawa nating lahi. May mas mahalaga kaysa sa religious differences. May mas mahalaga pa kaysa sa pataasan at payabangan. Pag nakatikim ka ng bigay ng Diyos na buhay na tubig, bumababa ang iyong loob. Nagiging welcome yung hindi dating welcome. Nagbibigay ka ng oras para makinig sa Diyos. 2 araw, marahil ay 2 araw at 2 gabi na wala silang tigil ng pakikinig. Nang matapos yun, kahit pa nga yung babae naging dahilan kaya sila lumapit kay Jesus, verse 42, they said to the woman, "We no longer believe just because of what you said. Now we have heard for ourselves and know that this man really is the Savior of the world." Nakita niyo isang babaeng merong madilim na kahapon, isang babaeng napakarami ng nagdaang lalaki sa kanyang buhay. Siya ang ginamit ng Panginoon para magdala ng maraming kaluluwa sa kalangitan. Kuminsan nga, mas madilim yung nakaraan, mas kita ang liwanag ng Diyos. Mas effective pa na mag-share. Hindi kailangan na maging sagabal o kaya ay dahilan para hindi tayo maglingkod sa Diyos kahit meron tayong nakaraan. Hindi yung nakaraan ang tinitingnan ng Diyos kasi hinuhugasan na yung dugo ni Kristo. Ang nakikita lang ng Diyos, yung darating pa at yung ngayon na nakasuko na sa kanyang kapangyarihan. So a whole village received Jesus, the living water. How are we like the woman? Ang totoo, hindi yung babaeng yun ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Ang pinag-uusapan natin, tayo. Sabihin nyo sa katabi nyo, yes, ikaw. Diba? At ako rin. Tayo yun eh. There is that Samaritan woman in each one of us. Tulad niya, we are slaves of the urgent. Kahit ang init, kahit ang haling tapat, iigib. Marami tayong ginagawa. Kahit mahirap, kahit labag sa kalooban natin, kasi kailangan eh. We have to survive. We have needs. But we are always working hard, but never having enough. Hindi tumitigil ang pagtatrabaho, pero kapos pa rin. Hindi na tumitigil ang pagpapaganda, pero pag nananalamin, kinakapos pa rin, kulang pa rin. Hindi na tumitigil ng pag-aaral,
Pero laging kulang pa rin ang grade ko, kulang pa rin ang honor ko. Hindi na tumitigil ang kada diet, kulang at kulang pa rin. Pagka nga umuulan, hindi na nababasa ng ulan, hindi na tamaan ang patak ng ulan, natatabaan pa rin sa sarili. Laging kulang. Pagka mga minamahal natin sa buhay ang pinag-uusapan, kahit anong oras ang ibigay sa'yo, kulang. Kahit anong pansin, kulang. Parang we can never have enough, like this woman. Siya ay laging pagod, pero lagi pa rin kapos. Aba, nakakapagod, nakakaanim ka na ng asawa, nakakapagod siguro yun. At kung hinabaan pa yung buhay at hindi pa niya na-meet si Lord, baka nakalimampu pa siya. Nakakapagod, siya isang babaeng pagod. No? So, ganyan tayo, laging naghahanap ng tubig, naghahanap ng husband, or wife, or partner, or lover, or whatever. So, ang tanong, what do we work so hard for and get very little satisfaction from? Yun ba ay pera? Yun kaya ay kasikatan, katanyagan? Ito kaya ay ambisyon? Ito kaya ay looks, itsura, bodily measurements, itsura ng muka o ng ngipin o ng nguso? Hindi pa masaya sa nguso, talagang kailangan mamusaragay yung nguso na parang kinagat ng 5 hantik. No? Kung ano-ano pinaglalalagay sa mga nguso para kumapal. Nung araw, kapintasan yung makapal ng nguso, pero ngayon parang ang mga nguso parang mga bundok na, parang kulang pa rin. No? Lagi tayo naghahanap ng approval, ng love, etc., etc. Who or what could have been our 5 husbands? Total, pinag-uusapan natin ang mga sarili natin. Ano kaya, sino kaya yung sa inyong sariling buhay ay katumbas nung 5 naging asawa na nito, kulang pa rin. Ang dami na nga, kulang. Meron nagkaroon na ng 1, 2, 3 kotse, kulang. Dati magkaroon ka lang ng kaprasong bahay, masaya na. Pero dumami ang pera, ngayon 3 na yung bahay, kulang. Laging kulang. Kasi pag nakinig tayo sa hinihingi ng laman, laging kulang. How many husbands have you had? How many husbands have you worked so hard to get only to lose? Dati magkaroon ka lang ng cellphone, masaya ka na. Ngayon 2, 3, kulang pa rin. Kailangan yung cellphone, nakakapag-init ka ng tinapay, nakakapagawa ka ng sinigang dun sa loob, may folding bed, may parol, kailangan sa loob ng cellphone mo, merong kusina. Kulang pa rin. Kaya kami sa ring, hanap, yung pala, ang dami-daming cellphone. Pero malungkot pa rin naman, kahit ang dami. What do you really want? Kung minsan naman alamin tayo, tanong niyo sa sarili niyo, ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang hinahamanap mo sa buhay? Alam niyo kung bakit madalas kulang? Kasi nalilimutan natin kung anong tunay na kailangan natin. What we really need is self-acceptance. Ang kailangan mo, hindi baywang na 22 inches. Kahit 40 yan, ang kailangan mo, magandahan ka sa sarili mo. At sabihin mong, this is cool. Diba? Hindi mo kailangan ng tuwig na buhok kung talagang itak ka. Anong gagawin mo sa buhok mo? Iitak ka nga, ano? Naubos sa lahat ng chemical sa mundo, katutuwid mo niyan, kapaplantsa, nagkapaso-paso ka na. 1 oras bago ka makaalis sa harap ng salamin kasi ang buhok ko ano-ano pang gagawin. Wala ka pa rin namang boyfriend. Hindi ba? Tapos magtataka ka, ba't itong babae ito parang pugad ang ulo, hinahabol lang mga lalaki? What we really need is self-acceptance. Eto ako, ginawa ako ng ganitong Diyos. Hindi namumusarga yung uso ko, hindi. Diba? Hindi naman kung namusarga yung uso mo, it's a guarantee na sasaya ka sa buhay eh. Hindi ko kailangan maging ganito, hindi ko kailangan maging ganon. Kailangan ko maging malusog, yes. In the best way I can. Eto, bone structure ko, anong gagawin ko? Sisisihin ang aking mga ninuno. Self-acceptance. Pag nagkaroon tayo ng healthy self-acceptance and then improve ourselves within reasonable limits, sasaya kayo. Hindi mo kailangan na magkaroon ng pagkataas-taas na cheekbone kung talagang wala. Hindi mo kailangan na merong napakalaking panga o walang panga kasi yan ang panga mo eh. Alam nga namang mali ang Diyos. What we really need is peace of mind. Which of course is premised on what we really need, a good relationship with God.
Pag maganda yung relasyon mo sa Diyos, nalalaman mo kung anong dapat at pwede at marapat baguhin, pinabago mo yun, at kadalasan, hindi lang physical, ugali, pag-iisip, pamamaraan sa buhay, pananaw. Hindi natin mababago ang mundo. Hindi natin mababago yung ating bone structure. Konti lang ang pwede natin baguhin sa ating anatomy. Pero pwede natin baguhin ang ating pananaw, ang ating pananalig, ang ating ugali. Tatahimik ang iyong puso. When we have God in our hearts, we have the living water that never runs out. No more need to fetch water and over and over. No more need for fixes. Sa buhay kasi, you need a fix. Lagi. Kaya yung mga drug dependent, they need a fix. They need drugs. Pero naman sila ipinanganak, hindi naman nila kailangan yon. Natutunan lang nila yung bad habit. And anything that is learned can be unlearned. Minsan may taong hindi ka na mabubuhay kung wala siya. Ay ang problema, gusto niya wala ka. At hindi siya mabuhay na nandiyan ka dahil nasisikipan siya. Anong gagawin mo? Magkaiba yung gusto niyo. Ipinanganak kang wala siya, tumanda ka nang wala siya, kararating lang niya kahapon, huwag mo sabihin hindi ka na mabuhay pag nawala siya uli. It's just a learned habit. It can be unlearned. Hindi yung lagi kang umiigib, lagi kang invest ng invest, gawa ka ng gawa, you are controlling events, nakakapagod na. Kung ayaw ba niya sa'yo, diwag. At mo ipagsisiksi ka na yung sarili. Kumisan tuloy, hindi mo nakikita yung tunay na merong pagtingin naman sa'yo. And when the Lord is in our hearts, no more need for jars. You can leave them behind because you don't always have to fetch water. There is no more need for many husbands. In fact, there's no more need for many props. Marami naman sa buhay, props lang eh. Gusto mo lang ma-accept ka, sumikat, kilalanin. Kaya gusto mo, latest ang phone. Kahit hulugan. Kasi gusto mong sikat ka. Pero hindi naman kung musikat, sumasaya. Marami pang yung sumisikat, lumulungkot dahil nakakaingitan. Lalong ini-ignore. Pag marami tayong props sa buhay, ibig sabihin maraming kulang. Kailangan mong punuin ng kung ano-ano. We need so much props when we are empty inside. So one proof of being spirit-filled is transcending jars. Not to have to need so many jars, so many people, so many requirements, so many things just to feel full. Yan ang kalayaan. Na yung dati mong sobrang pinapahalagahan, ayos, juicin mo at bantayan, pwede mo nang iwan, payapa ka nun. Tahimik ka. Salamat kung meron, pwede rin, at salamat na rin kung wala. Props can be full schedules. Merong mga tao, tad-tad ng schedule ang buhay nila kasi hindi sila at ease with themselves. Hindi nila kayang maupo ng manahimik na hindi busy kasi mapag-iisa sila kasama ang kanilang sarili. Hindi nila kaya. That means they are not at peace with themselves. Props can be lots of activities or lots of people and lots of things, which just leaves us emptier and drier than ever. Parang nalulungkot ka, kailangan mo manood ng video bago ka matulog. Nung natapos na, nalulungkot ka pa rin, kailangan mo ng video, umaga na, hindi ka pa rin sumasaya. At pag nanonood ka nga niya, pag nagwakas na at umaandar na yung mga pangalan sa dulo, nalulungkot ka na naman. Kaya kailangan mo na naman ng pangalawang video. You need another fix. This is dependence. Kailangan tayong makalaya. Parang yung babaeng ito, pag alis ng isang lalaki, kailangan may kapalit. Pag alis, kailangan may kapalit. Hindi pwedeng siya lang. Kailangan hanapin natin yung kalooban natin na nandun ng Diyos sa sentro ng ating puso. May tao o wala, may bagay o wala, may jar o wala, pwede. Inside the person's heart, sabi nila, is a God-sized vacuum that only God can fill. May puwang sa puso ng bawat tao na Diyos lang ang pwedeng pumuno. Saksakan mo man ng kung ano-anong bagay yon, basta't hindi yung Diyos yung nandun, hindi yun mapupuno. Kulang at kulang at kulang yon. Kaya kailangan yung babae, gayahin natin. Isuko ang ating mga religious biases, isuko yung ating mga cultural biases, buksan ng puso at sabihin kay Jesus, I want this living water. Ito talaga ang gusto ko. Ibigay niyo po sa akin yung tubig na ito na nakakapagpatid ng uhaw ko at nakakapagpabusog at hindi na ako mangangailangan ng marami pang mga asawa o marami pang mga jar o marami pang kung ano-ano.
Fill your heart and your life with God, and your other needs will become less and less. Hindi naman siyempre matitigil na kailangan mo ng kanin, kailangan mo ng ulam, kailangan mo ng electric fan. Hindi naman mawawala yun. Pero kumukonti na kumukonti ang mga kailangan natin para sumaya. So pwedeng wala, pwedeng meron. Philippians 4:12, I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. And you know the secret of Paul's contentment? Jesus in his heart. Sabi niya, natutunan ko na kung paano mabuhay nang may kasama o wala, mariwasa o mahirap, malakas o mahina. So ganoon, kaya kong gawin ang lahat dahil kay Kristo. Kaya kong harapin lahat. So have you actually left your enslaving jar as you have found the living water? Hindi kasi pwedeng dalhin pareho eh. Si Jesus at yung living water, tapos yung jar na clay na merong kung anong water lang. Hindi pwedeng sabay. It will never be easy, nor beneficial, nor good to keep both Jesus and the oppressive jar. Meron kang dapat isuko at iwan para pagharian ka ng lubos ng Panginoon. Habang ipinagpipilitan mong itago, hawakan, yakapin yon, wala ka ngayong lugar para kay Jesus. Ang Panginoon naman, buong tiyagang naghihintay kung kailan ka handa. Kung kailan pwede mo nang sabihin, give me this water, I will leave my jar here and tell people about you. Isang malaking patunay na nagkaroon siya ng pagbabagong loob. Kailangan mahanap natin ang Panginoon. But how do you find Jesus? You don't need to. He finds us. Jesus finds you. He meets with us. He talks with us by the well. Hindi naman niya ipinatawag yung babae para kausapin. Ang Panginoon ang nagsadya sa lugar na yon, nakipagtipan sa babaeng ito. Kung saan ka umiigib ng akala mo'y kailangan mo, kung saan ka humahanap ng kahit konting pagtingin, kung saan ka humahanap ng kahit saglit na ligaya, kung saan ka humahanap ng fixes, nandun si Lord. Hindi mo na kailangan lumayo. Hindi mo kailangan pumunta sa isang banal na bundok at magpakaakyat-akyat doon at hanapin ang Diyos. Nandun siya kung saan tayo naroon. Kahit yun ay madilim na sulok, kahit yun ay maruming lugar, kahit yun ay hindi sikat at hindi katanggap-tanggap na sitwasyon sa buhay, andun ang Panginoon nagsasadya, nag-aalok. Sa palagay nyo, bakit ikinuwento ito at ba't nangyari? Para lang history? Of course not. Because this woman is you. This woman is me. Tayo yun. And Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Kung sinadya niya yung babae na yun para palayain niya sa mga akala niya, kailangan niya sa buhay, sinasadya rin niya tayo ngayon para palayain. Where, and as we try to fetch our physical water, Jesus sits, opening a conversation because He wants you to be satisfied. Where we labor or consume our energy, where we keep coming back for more and get less and less, the Lord is there offering His living water. Dapat lang nga pansinin. Dapat pakinggan. Nakita yung takbo ng kwento natin, sinimulan sa kwento ng baptism. The Lord and His disciples were baptizing. And then nagpunta sa drinking of water. And then nalampasan na yung tubig. Baptism, tubig na panglabas. Nasa labas lang naman ang katawan mo. Hindi mo naman iniinom yan pag nagbabaptize, di ba? Hanggang pumasok na sa loob ang usapan, drinking water. Pero yung labas at loob, hindi pa rin yan ang pinag-uusapan na tubig, kundi yung tubig na espiritual na bumubukal sa puso. Tulad ng pag-agos ng kwento, from water outside of your body to water inside your body to the living water in your heart and in your spirit, ganun din dapat na lang gawin natin sa ating sarili. That we move from physical to spiritual, from concrete to abstract, from outside to the inside, mula sa usapang tubig na panglabas hanggang pangloob. If you want this living water, move from baptism, meaning
from just conversion to drinking to just receiving the Word of God, move to having Jesus as your internal spring. Magkaroon tayo ng pagnanasa, pagnanais, na hindi lang nabe-bless pag nakikinig sa isang speaker o umatin sa isang Bible study. Gawin nating hangarin at hingin natin sa Diyos na sa loob mismo natin, bumubukal yung ligaya, bumubukal yung karunungan, bumubukal yung espiritu na kahit nag-iisa ka, nabe-bless ka. Kasi mas mataas na uri ng espiritualidad. Hindi umaasa sa kapwa dahil nasa loob mismo si Jesus. Bagamat nakikinabang tayo sa mga gift sa iba, nagsasama-sama tayo para yung gift ni Juan ma-administer sa atin, yung gift ni Pedro ma-administer sa atin, at yung gift natin ma-administer natin sa kanila. Mahalaga yung fellowship. Pero dapat kahit wala at nag-iisa ka, bumubukal. Yun ang hingin natin sa Panginoon, yung bumubukal na espiritu. Hindi natutuyo. Kahit naghihirap, hindi nakakalog ang pananalig. Kahit na may mga tanong, hindi lumalaki yung tanong ng sobra na natatakpan na yung sagot ng Diyos. Isa loob ang pananalig. Read, hear, memorize, declare, apply, and live by God's Word, the living water. Kainin natin yung salita ng Diyos. Inumin natin yung salita ng Diyos para tumubo sa loob ng katawan natin. Hindi lang yun pakinggan, sundin. Psalm 1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does, prospers. Kailangan mas marami tayong oras na nauubos sa pag-aaral ng salita ng Diyos kesa sa oras sa tagal natin sa spa, o sa gym, o sa salon. Bagamat hindi masama ang mga ganung bagay, pero may problema ka na ako. Ang oras-oras na uubos mo doon, tas kakatiting sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, yung tubig na buhay, na pag natutuyot tayo, ibibigyan tayo ng refreshment. Pag tayo nasusunog, ibubusan tayo ng tubig na yun para tayo lumamig. Pag tayo nauuhaw, siya yung ating iniinom, yun ang dapat nating sobrang i-develop. The spiritual capacity to understand and apply God's Word. And then you will be amply provided. Colossians 3:16, let the Word of Christ dwell in you richly, because that is what we really need. 5 husbands and counting. Kahit maka-10, kahit maka-20, pag hindi inilagay si Jesus sa puso, kulang yun. Kahit ano pa ang kahulugan ng husbands na yun. Hindi ka makatulog, stop counting sheep. Talk to the shepherd. Kahit isang buong batalyon ng mga tupa ang bilangin mo, hindi ka pa rin makakatulog pagka hindi ka nabibigyan ng Panginoon ng kapayapaan. So, laging dalhin natin yung usapan kay Jesus. Mga kapatid, anong kahulugan ito sa buhay natin? Marami. Sa pag-iisip natin, siguradong na-apply na natin yan sa buhay natin. Pero merong mahalaga. Empty your heart of these props, of these husbands, or wives, or men, or women, or things, or jars, so that Jesus can take His correct place. Ama namin sa langit, salamat sapagkat interesado kayo sa aming buhay. Interesado kayong mapuno kami ng buhay na tubig. Ipakita nyo sa amin, Panginoon, ngayon kung ano yung mga laman ng puso namin na una dapat naming tanggalin. Hindi bukas, ngayon na. Para kayo, Panginoon, ay tuluyan nyo kaming malinis at kami, Panginoon, ay pamahayan, pagbukalan ng buhay na tubig. Sa aming mga alalahanin, kayo ang maging tugon. Sa aming mga pangangailangan at pagsisikap, kayo ang maging dahilan. At nawa, Panginoon, mag-umapaw sa amin ang kagalakan at kapayapaan dahil kayo yung laman namin at hindi ko ano-anong material na bagay lamang. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo na mataimtim. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Kinakausap tayo ng Panginoon. Isuko natin sa Diyos ngayon ang dapat isuko. Alam nyo yun, wala na kailangan magsabi. Tanggapin natin yung tubig na buhay and be willing to leave those unnecessary jars in your life so that you can do God's work to tell people about the Lord. Anong sagabal para tayo makapag-minister? Anong sagabal para tayo pakinabangan ng Diyos?
Those who meet the Lord leave their jars and serve Him. Be at peace with God. Stay in some moments of silence and ask God for real and specific directions in your life. And may the Lord bless you. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang 5 Husbands and Counting. Bakit labis na pag-ibig ang nais kong ibigay? Magmula nang tanggapin ko si Jesus sa aking buhay. Noon ng Diyos sa puso ko'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Aking damdamin di mapalagi at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi kahit itama ay hindi sa
ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di ba palagi at ang isipan ay laging ikaw, di mawawari ang buhay palagi kahit di tama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit di abot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo'y ba di mapapantayan kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!